I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Sino ba nga nakapagsabi na hindi po magkilala si Bong Revilla at saka si Alcantara? Oh. Naloko na mga kababayan. But anyway, mayroon na to. Kapapasok lang guys, no? Shout out sa inyo dyan, mga Marcos Lili supporters Filipino and OFW. Delikado. Yung kaibigan babalik sa kulungan. Baka kaya, hindi natin alam, kaya abangan po natin yan guys. Sabi ni Ombudsman dito, basahin natin para kumpleto detalyado mga kababayan. Ay nako, eto na naman. Parang, di ba may kasabihan sa isang another ibig sabihin sa kabilang sa ibang mga sitwasyon na tulad ng mag-boyfriend or mag-asawa. 'Di ba? Cheater is always a cheater. Tama ba ako? Oh my goodness. Parang thief is always a thief. 'Di ba? May nabasa akong ganyan eh. Sabi dito kasi mga kababayan. Dito January 16 kahapon dumalo sa wall ko, no? 2026, Bong Revilla 6 pang ex-DPWH executive. Dinikdik ng ombudsman sa 92.8 million ghost project. Ghost. Wow, ang tindi nyo. Grabe. Sabi dito, bulto-bultong dokumento ang dinala ni Assistant Ombudsman Miko Clavano sa Sandigang Bayan. Kasama ang iba pang mga opisyal ng Office of the Ombudsman upang sampahan ng kaso ang ilang personalidad kaugnay ng flood control scandal sa Pandi, Bulacan. Agay. Sakit nern. Bit-bit nila ang patong-patong na kaso laban kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at ng 6 pang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highway, DPWH sa Bulacan. Oh my goodness! Kasong malversation at corruption ang isinampa ng ombudsman laban sa kanila. Kabilang sa mga kasama ni Revilla na kinasuhan ay sina Bulacan 1st District Assistant Engineer Briz Hernandez, Engineer JP Mendoza, Engineer RJ Dumasig, Engineer Emelita Duat, Jacinto Mendoza at Cristina Peñada. Dawit sila sa anomalya sa isang ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng mahigit 92.8 million. Ayon kay Clavano, piniki ang mga accomplishment report at tinaya ang mga butchers ng nasabing proyekto. Oh my goodness. Grabe guys, Naalala ko tuloy yung sinabi ni Senator Lacson na sinabotahe ni Secretary Bunuan si PBBM sa mga proyekto. Ibig sabihin, yung mga dokumento na isinasubmit, yung pinapakita kay PBBM ay minamali pala ni Bunuan. Alam niya pala na lahat ng mga dokumento ay piki lamang. Grabe, no? Naatim niya na nagsisinungaling kay PBBM sa kakahiya naman. Kaya guys, no, naawa ako sa Pangulo talaga. Sinabotahe yung mga proyekto niya. Hindi niya po kasalanan yun. 'Di ba? Sayang, ang dami sanang mga proyekto na nagawa na. Sinabotahe talaga siya. Baka kaya sinadya? Sa tingin nyo kaya? We all know naman si Secretary Bunuan, dating secretary ni Panut. Correct me if I'm wrong guys. Kanila rin umanong napatunayan na walang nagawa at natapos na proyekto. Yan po ay totoong nasalaysay kasi sa affidavit nila, di ba? Even sa Blue Ribbon Committee, napanood natin lahat. Grabe, ang tindi. Most especially, nung pumunta si PBBM sa Bulacan, na nakita niya na ghost project talaga. 'Di ba? Walang kaukulang piyansa ang nirekomenda agay ng ombudsman
sa isinambang kaso laban sa mga nabanggit na personalidad. Oh, M paano yan? Ramon Revilla. Akala ko may agimat ka. Anting-anting. Oy, iba palang anting-anting mo, boss. Sinayang mong pangalan mo, no? Grabe, antindi. So, yun mga beswa. Ano po ang masasabi nyo dito? Ayan o, sabi ng Abante News Online, bulto-bultong dokumento ang dinala sa Assistant Ombudsman Miko Clabano sa Sandigan Bayan kasamang iba pang mga opisyal ng Office of the Ombudsman upang sampahan ng kaso ang ilang personalidad kaugnay sa flood control scandal sa Bulacan, Pandi. Agay. O, ayan ha. O, nakita nyo? Oh my goodness. Sabi po dito ng mga nagko-comment, dapat pag ghost project, matik na kaso na yan. Ghost na nga natural, 'di ba? Wala nga kahit isa. Hindi bultong papilis ang kailangan, ang bultong pera ang isauli mo, patay ka ngayon. Tuluyan na kayang mapapasok ng sindikato ang government or kayanin pa kaya ni PBBM ang sindikatong iniwan ni Digong nyo sa government? Kaya yan. As long as na magkaisa or magtulungan ang gabinete ni PBBM, mawawalis lahat yung mga sindikato na yan, maniwala kayo. Si PBBM pa, wag nyo in-underestimate ang isang tahimik na pangulo dahil hindi mo alam ang kakayahan yan. 'Di ba sabi ko, tahimik lang yan pero mapanganib. Totoo yun. Kaya. Hindi naman I think hindi naman siguro marami ang mga sindikato diyan. Unti-unting na mawawalis. Ang malaking sindikato dito sa mga dilis. 'Di ba? Mabuti naman kung dinikdik nyo para mahatulan sila, yes. So si Romualdez at BBM, kailan sila muli? Sabi po dito ng comment. Dito. So si Romualdez at BBM, kailan sila mahuli? Sabi po ng nag-response, kasuhan mo, hindi yung mahuhuli. Pag walang kaso, hahaha. 'Di ba? Paano yung big fish? Bakit mga galamay lang yung nakasuhan? Di kasuhan mo yung mga big fish kung mayroon kang alam. Maghintay ka. Hindi magic yan. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Don't forget to like it. Daputo bell para lagi kayong update sa aking mga upload video. Bye and babush. God bless Philippines. There's more guys.